Ito ang mga salita o termino na kalimitan sinasambit sa banal na misa. Ang ilan naman ay ating naririnig subalit hindi natin batid ang pakahulugan ng mga ito. Katulad ng mga sumusunod. Dogma, nagmula sa wikang Griego na doctrine, na mga katotohanang itinakda sa pamamagitan ng hindi magkakamaling kapangyarihan ng simbahan, sa pagtuturo na ipinahayag ng Diyos, at sa gayon ay kailangang tanggapin ng lahat ng mananampalataya bilang aral ng pananampalataya. Sa simpleng kahulugan ay doktrina, prinsipyo o paniniwala na itinakda. Canon. Ang canon ay hango sa salitang Griego na tuwid o diretsyong panukat ng isang bagay ayon sa tuntunin o criteria. Sa ibang termino, ito ay rule of faith o tuntunin ng pananampalataya. Catholic o Katoliko ay hango sa Griegong salitang katatulos at Griegong parirala, katulo. Nangangahulugan ng about as a whole, universal, worldwide o pangkalahatan. Alleluia or hallelujah ay mula sa pagsasama ng mga salitang Ebreyong hallelo o papuri. At Yah or Yahweh ang pangalan ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Pahayag Kapitulo 19 versikulo 1 hanggang 8. Kapag nabuo, ito ay Alleluia. Hosanna o Hosanna ay isang kataga mula sa wikang Hebreo na nangangahulugang, iligtas mo kami, or God save us now. Theotokos, ang literal na salin nito ay, panganganak sa Diyos, nagbigay buhay sa Diyos, at siyang nagsilang sa Diyos. Maluwag na literal na salin nito ang, ina ng Diyos. Tumutukoy ito sa mahal na inang Birhen Maria. Magisterium, ang autoridad ng simbahan, magturo ng opisyal at autentikadong interpretasyon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, katotohanan at kaligtasan mula sa banal na kasulatan at sagradong tradisyon. Transubstantiation, ang terminong tumutukoy para sa pagbabagong nagaganap kapag ang tinapay at alak ay kinonsegre ng pari para maging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Incarnation or Encarnation, ito ang tawag sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Liturgy o liturhiya ay nagmula sa Griego at nangangahulugang serbisyo publiko. Ang liturhiya ay ang kabuuan ng mga simbolo, himno, at pagkilos kung saan ipinakikita at ipinapahayag ng simbahan ang pagsamba sa Diyos. Pentecost o Pentecostes, mula sa Griegong Pentecost, Pentecosti, 50 araw. Ayon sa Biblia, dumating ang Espiritu Santo at namuhay sa loob ng mga Kristiyano noong mismong araw ng pista ng Pentecostes, Eucharist o Eucharistia. Ito ang banal na sakramento, banal na misa, pasasalamat at banal na komunyon. Oras ng pagkain o hapunan o piging ng Panginoon na pinagsaluhan o pinagsasaluhan ng mga tagasunod ni Jesus upang alalahanin ang katawan at dugo ni Jesus na ibinigay ni Jesus para sa mga tagasunod nito. Kordero ng Diyos o Lamb of God. Literal na, batang tupa ng Diyos, isang pamagat o katawagan para kay Jesus o Hesukristo, sapagkat siya ang Kristong isinakripisyo, o inialay na katulad ng isang batang tupa, upang maalis o matanggal, ang mga kasalanang nagawa ng mga tao, o mamamayan ng Diyos. Advent o Adviento, galing sa salitang Latin na Adventus. Ang hahulugan nito ay arrival o pagdating. Ito ang 4 na linggo paghahanda sa pagsapit ng Pasko o kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang kahulugan ng amen ay oo, ito ay totoo, siya nawa, o mangyari nawa. Ito ay iilan lamang sa mga salita o kataga na nagpapalalim ng ating paniniwala at pananampalataya. Paki-click ang like, share at subscribe button dito sa Evangelos TV. Maraming salamat at God bless. In the name of the Father,